So for today's vlog mga kumartes, ito yung swimming ganap natin no nakaraang linggo. Ngayon ko lang na-edit. Ngayon lang kasi ako sinipa. So hindi na tayo lalayo. Dati kasi kapag ka nag-outing kami laging sa beach, siguro naumay na. So this time ang gusto nila running water naman at isa pa nga medyo malapit lang din. So syempre alam nyo naman na napakamahal ng gasolina. Kaya dito na lang tayo sa malapit. Galing pa nga akong panggabi nito kaya ako natulog muna. Sabi ko sa asawa ko, kaunin na lang ako pagkagising ko. 2 hours nga lang pala yung naitulog ko at naandito na tayo sa Lagon de Balay. So ngayon wala tayong makikita mga buhangin kundi mga puno ang makikita nyo dito. So ako naman mas prepared ko yung ganito kasi hindi tayo magkakaroon ng sunburn. Alam nyo naman na kapag beach talaga namang tayo mangingitim. Nung nakaraang linggo pa nga nakapagpa-reserve na nga pala sina kuya dito ng cottage. Pagkadating nga namin dito yung mga bata nga naliligo na. So ang renentahan ni na kuya yung pinakamalaking cottage para nga naman kasya lahat. At isa pa nga madami nga din yung mga tauhan ni kuya. So taon-taon naman talaga nagpapaswimming talaga si kuya. So kumbaga sa company, ito ay team building. Yung kalilimutan mo na yung trabaho para tayo ay makapag-relax, para mabawasan yung ating mga isipin. Dito nga kung sino yung mga gustong isama ng mga tauhan ni kuya is pwede. Kahit isama nyo yung buong pamilya nyo, walang problema. So dito kanya-kanya naman ang entrance, tapos nga sa sahod nila, kakaltasin na lang yung entrance. Pero yung mga pagkain, kay kuya lahat yun. Syempre, pati inumin na pampalasing. So pagkadating ko nga dito, nagugutom na ako kasi alas 11 na to mga kumartes, tanghalian na. Sila nga nakakain na. So si mother nga pala, sumabay na nga rin pala sa akin. Kasi kesa naman daw magsara siya ng maaga, sayang din daw kasi yung benta. So, sabi nga ng asawa ko, huwag kalilimutan ni mother na magdala ng paninda na sigarilyo. Kasi nga yung tindahan dito medyo malayo. Buti na lang talaga nakapagsiksik ako ng ilang mga chichirya sa bag ko. Kasi nga wala nga ditong malapit na tindahan. So yung mga kumpare ni kuya na iba kasama nga din dito. Ayan, kagaya ni na paring Kevin, ni na paring Bong. Last year kasi kasama din sila sa outing namin. So doon kasi sa mga gustong sumama, walang problema. So nasa sa inyo na lang talaga yon kung sasama kayo o hindi. So pagkatapos kong kumain mga kumartes nag-ikot-ikot nga ako din tingnan natin kung ano pa yung makikita natin dito. Dito talaga wala kang makikitang buhangin. Engkanto meron, charot. Pero sana wala tayong makita So tabi-tabi po no. Hindi ko kayo iiwasan, ako ang iwasan nyo dahil ako'y malaki, charot. Tapos dito nga nakakita nga ako ng tambayan, nakakita ako ng upuan kaya sabi ko dito nga muna ako. Alam nyo na dahil 2 hours nga lang yung tulog ko, medyo inaantok pa ako. Parang ang sarap matulog. Kakatapos ko lang kumain. Ang sarap baga mahiga, sayang hindi ako nakapagdala ng tent. So pwedeng maglatag ng tent dito sayang hindi tayo nakapagdala, di sana nakahiga tayo. So dito nga muna tayo at magpapatanggal nga tayo ng ating busog. So ang kagandahan dito kahit sobrang santing ng init, hindi ka maiinitan kasi napakadaming puno. So sabi ko nga baka hindi nga ako maligo kasi nga puyat tayo tapos isa pa nga baka malamig. Pero nakita ko kasi yung mga bata enjoy na enjoy sa paliligo. Kaya sabi ko mamaya lulublob din ako dyan. So kung makikita nyo, malinis yung tubig kasi dun sa dulo merong filter. Meron siyang nakaharang na net para yung mga dumi, lalo na yung mga basura, nasasala. So hindi siya perfect na sobrang linis. Kasi nung naligo ako dyan, para ako naligo sa aquarium. Alam niyo yun, alam niyo yung amoy, medyo malansa. So hindi naman may iwasan yun kasi nga running water tapos may mga lumot na din. Pero okay na din yun, at least ang liihe. So mas gugustuhin ko namang maligo dito kaysa sa pool. Kasi 'di ba kapag pool, di yung ihi doon tining na. At least dito umihi ka man na umihi, aagusin pa rin ng tubig. So yan kung makikita nyo na andyan yung net. So sinasala nung net yung mga dumi para pagdating dito sa may pinakaliguan malinis na. Ayoko lang talaga yung amoy niya. Dahil kapag naglilinis ako ng aquarium, gayon na gayon ng amoy. Pero yung lamig niya hindi naman ganun kalamigan. Taman-tama lang. Hindi siya kagaya ng tubig sa Dolores kasi yung tubig talaga sa Dolores parang hindi ka makakaligo kasi para kang lumublob sa yelo. Dito naman kapag napalublob ka na hindi na malamig. Taman-tama lang as in talagang refreshing talaga. Yung gugustuhin mong wag nang umahon kasi ang sarap ng tubig. Pero wag mo lang lulunukin, char. So dito nga yung anak ko dumating nga at may daladalang ang isda. Ang alam ko kasi talaga mga kumartes, yung mga molly guppies, sa mga ilog siya nakukuha. So ito nakuha ng anak ko is mga wild guppies. So maliliit siya mga kumartes at pwede nyo ang alagaan to. So pwede nyo rin siyang ilagay sa mga aquarium kung gusto nyo. So ang ogag ko naman kasi basta ko na lang siya isinama dun sa aquarium namin. So dapat pala nag-search muna ako. So yung malalaking isda na nakuha ng anak ko isinama ko sa aquarium. Di ayun, yung mga orange guppy namin dead ball. At ayun, tatatlo na lang yung nakasurvive. Sabi kasi nila yung iba daw na guppies na galing sa ganyan ay meron daw dalang mga bacteria. So anyways, balik na tayo dito at yung mga bata ayan, katatapos lang nilang maligo at ayan, umahon na nga sila. Pero yung malalaking kabataan, ayan, nandun pa din at naliligo. Pero itong maliliit, umahon na kasi mga nilalamig na. So ito yung bossing natin. So sa mga hindi pa nakakalam, ayun yung kapatid kong panganay. So nung nakaraan,
nila, nagsisearch na nga sila kung saan pwede nga mag-outing. Ekis muna nga yung beach. So, ang hinanap nila yung mga ganito, running water. So, meron naman silang na-search. Yun nga lang, bawal ang alak. Naku, hindi pa pwede yan sa kapatid ko. Hindi pwedeng hindi kayo malalasing. So, kapag ka bawal ang alak, ekis yun. Hindi nakasali yun sa pagpipilian. So, sa mga nakakapanood ng vlog ko, alam nyo na kung bakit. So, habang nagiinom sila, syempre, babad muna sa tubig para pampatanggal nga din ng lasing, pampahulas na rin. Ayan nga pala si Patrick. Nasaan si SpongeBob? Charot. Bukod nga pala doon sa taas, dito sa baba, meron din mga nagiinom. Habang nagbibideo nga ako, tingnan nyo naman, napaka-nature vibe talaga. Sarap ng ganito, no? Talagang nakakawala ng stress. Kahit puyat nga ako dyan, naramdaman ko talaga yung pagka-relax. Buti na lang dito sa San Pablo, may mga ganito na malalapit lang. Una na nga nag-swimming dito si Nainay. Nung nakaraan nyo, nung mahal na araw, dapat talaga kasama kami noon, di ba nga? Kaya lang, yung asawa ko nalasing. Kaya ayun, si Kurt na lang yung nakasama. Pero dito din sila nag-swimming noon. Kaya nagkaroon na rin kami ng idea kung saan pwede mag-swimming na malapit lang. So ayan, yung anak ni paring Kevin na panganay. So sayang si Maring Angge, hindi nakasama kasi may sakit daw yung bunso. Si paring Kevin naman ay may kasama naman na mas matanda pang bata para may magbantay nga dito sa kanyang panganay. So kailangan pa rin bantayan sa mga ganyang kaliliitan kasi pwede pa rin silang malunod kasi hanggang bewang din yung tubig. So yung mga barkada din ng asawa ko, ayan pinapunta niya nga pala dito sina JM, si Fox at saka si Corne. So welcome na nga din sila sa bahay. Pagkatapos nga niyan mga kumartes, nagtawag na nga si Kuya. So dito na nga din nga pala nagpasweldo si Kuya at syempre yung asawa ko na yung sasahod. At dahil ako nga yung malapit, syempre ako na yung kukura. So pinaliwanag dito ni Kuya na ito yung sahod niya kung ilang araw siya tapos ikinaltas na din yung entrance. So ang entrance nga pala 100 ng isang tao. So sa mga hindi pala nakakaalam, si Kuya nangongontrata ng mga bahay, gumagawa sila ng mga bahay, building, pati na nga din kalsada. So sa mga magpapagawa dyan ng bahay, so si Kuya yung kontakin nyo kasi siya yung maalam mag-estimate. Tapos ayan yung mga tauhan ni Kuya, yung mga gumagawa. So dati yung asawa ko, tricycle driver. Hindi talaga siya natrabaho kay Kuya dati kasi nga wala naman siyang alam sa pagko-construction. So nung nag-start yung pandemic, doon na siya napasama kina Kuya. So dahil nga yung asawa ko walang alam, ang ginawa ni Kuya, tinuruan yung asawa ko na mag-electrical. Kaya kapag may ginagawang electrical, yung asawa ko yung gumagawa nun. So syempre kapag hindi siya nag-electrical, nagbubuhat din niya ng mga semento, ng mga buhangin. Sabi nga nung iba, yung asawa ko ang itim na daw. Yung kulay niya ngayon mga kumartes, ayun yung bumubuhay sa amin ngayon. So si Modra nga, nagdala nga ng mga sigarilyo, paninda nga pala dito dahil nga malayo nga yung tindahan. So naningil na din si Mother ng mga utang kasi yung iba dyan may utang din kay Mother sa mga sigarilyo. So ayun nga, minsan sinasabi ng asawa ko, pagkakataon na nagkakaroon kami ng argument, sasabihin sa akin nun, maigi ka nga nagtatrabaho ka, naka-aircon ka, kami santingang init. Kahit mainit, nagtatrabaho sila. So be proud sa mga asawa nyo na construction worker dahil hindi talaga biro ang mag-construction. Tapos nakakatawa lang kasi yung ilan sa mga trabahador ni Kuya, may ipon kay Kuya, o diba? Yung may mga gustong maatikha, kagaya ng iba gustong bumili ng bagong motor. Yung iba naman ipon lang. Ang ginagawa ni Kuya, kinakalta sa sahod nila tapos si Kuya yung nag-iipon at si Kuya yung nagtatago. So katulad na lang ni Paring Johnson. Si Paring Johnson kasi yung nanay niya magbo-birthday. So uuwi daw ng Bicol this week. Sabi ni Mother kay Kuya, paano makakauwi? Wala naman daw ipon. So yun, doon nagkakamali si Mother kasi si Paring Johnson, malaki ang ipon kay Kuya. Pag uwi ni Paring Johnson sa Bicol, kahit papano, meron siyang dala. O diba, hindi natin alam yung mga tauhan ni Kuya, may mga ipon pala. Kapag kasi nasa kanila yung pera, hindi talaga sila makakaipon kasi gastos dito, gastos doon. Anyways, itong manggang ito napakalaki. Kay ate nga pala to, ano bang istorya ng manggang ito at bakit nagkaroon ng ganito dito? Habang nagpipictorial nga sila dito, nag-ikot-ikot sila. Sabi ni ate, para kasing merong isa kagaya nito dito na katabi lang, pero parang hindi siya pinaparentahan. So sabi nung katiwala, pwede silang mag-picture-picture ganyan, tapos binigyan sila ng manggo. Yung manggang yan meron ng lahi kasi napakalaki. So basa na nga yung buhok ko dyan, naligo na ako mga kumartes pero wala akong kuha kasi nga, paano tayo makakapag-video? Mababasa yung ating cellphone. Ito nga pala si Patrick. Patrick, ano na nangyari? Oh, itong isang to, sino ba to? Si SpongeBob ba to? Ayan, laglag na ang mga tuka, ang agang mga malasing. Sabi sa inyo, kapag kasi Kuya nagpainom, uupo na lang kayo, ay talaga naman, kayo ang malalasing pero hindi yung nagpainom. Inabot na nga din kami ng ulan dito mga kumartes, ang lakas ng ulan, pero yung iba dyan, naliligo pa din. Pero bago nga umulan mga kumartes, nakapag-anlaw na nga ako dyan. Sabi kasi, 7 daw kami aalis. Kaya siguro bago mag-5, nakaligo na ako nito at nakapag-anlaw na. Kami naman, pwede na kaming umuna kasi meron naman kaming dalang tricycle. Yun nga lang ngayon, sina ate hindi makakauna kasi nga, ang service na jeep yung kay Kuya Bon, doon sa asawa niya. So dito nga, gabi na mga kumartes. Tapos si Kurt, tipong-tipo nga pala nung katiwala dito na bakla. So tawan-tawa ko kasi nung umaga pa
pa pala si Kurt, inaay. So itong anak ko naman, tinatapik-tapik daw siya sa balikat. So sa anak ko naman, wala lang yun. Syempre, hindi naman niya alam bata So syempre, itong bata, ang ginawa, tinap lang din daw yung balikat nung nagtapik sa kanya. Pero hindi niya alam, tipo siya. So nung nalaman niya, sinabi ko. Sabi ko sa kanya, tipo ka nung katiwala dito na bading anak. Ay siya, ang sabi sa akin hindi na daw siya babalik dito. So kinausap ako, sabi lang naman sa akin, ang gwapo nga daw ng anak ko. So sayang daw yung talent, ganyan, or ipasok ko daw sa private school kasi sayang daw ang itsura, tapos ang tangkad pa. So sabi ko sa St. Teresa yan napasok, private school din naman yon. So sana daw pinag-LC ko na lang, ganyan, kasi daw mas maraming opportunity. Ay te, ginagapang ko na nga sa private school, tapos sa pinakamahal mo pa ako dadalhin. So bago ko nga pala ilipat si Kurt, may nakausap na kasi ako na nanay. Galing LC yung anak, tapos tinransfer niya dito nga sa St. Teresa. So medyo nalalayuan kasi yung anak niya doon sa LC, tapos lagi pandala yung mga books, tapos nga akyat panaog pa sa hagdanan. So dito kasi sa St. Teresa merong mga locker, mga estudyante, pwede kang mag-avail kung gusto nyo. Para yung mga libro hindi na palaging dala at hindi na mahirapan ng mga estudyante. So ang mga school naman talaga, may mga pros at mga cons din. Kayo na ang bahala kung saan nyo gusto ilipat yung mga anak nyo. So si Kurt naman, kaya ako inilipat ng St. Teresa, nandun kasi yung ate Pia niya, yung kanyang pinsan. Ang kagandahan pa niya, malapit lang sa amin, tapos malapit lang din sa biyanan ko. Tapos yung anak ko, anytime, pwede siyang umuwi kahit saan niya gusto. So dito nga mga kumarites, ayan, mga nag-swimming na sila, kaya pala gusto mga magsipag-swimming, ay ayan. Kita nyo naman at may mga chika bebe. Ay nako, last nyo na yan ha, magsipag-swimming na kayo, tayo uuwi na. Baka yung mga asa-asawa nyo yung magalit pa, at ayan, kita nyo naman, baka din po makakuha ng kabet. Charot. Nilulubos-lubos na rin kasi yung pagsuswimming, at kami ngay go-go rebels na. So ang balak ni na kuya, dapat mamaya pa. Pero nung umuwi kami, mga nagsusunod na din. Ay may mga nagpaiwan pa nga dito, at gawa na may mga chika bebe. Ewan ko kung sino yung mga yon. So yun lang naman mga kumartes ang kaganapan natin dito, at kami uuwi na. At ayan, pinanggigilan pa nga ni Darwin si Basti, at alam na iiyamot na at gusto nang umuwi. So yun lang naman. Thank you for watching. Bye!